Dito na nga ako sa bahay. Sobrang init ngayon. Heat wave dito sa Belgium. Grabe. Pagdating ko talagang naligo ka agad ako at napaka lagkit sa katawan. So talagang pag tumatama ang heat wave dito, pumalo ng 34 degrees yung daytime. So talagang kahit naligo ka na ng umaga, kailangan mo pa din maligo sa hapon. Talagang napaka-uncomfortable. Ang lagkit ng init dito. So pagdating ko nga, nakapagluto na si mami ng hapon. So you have baked chicken, mashed potato, salad. Yan. So ang kwento po natin ngayong video na to, sa video na to ay may panlabang kami sa heat wave. Request ni Ayla. So panoodin nyo na lang kung ano tong nasa video na to. So guys, maaga pa nga lang, alas 6 pa lang. Lalakad ko ng aso natin, gawa may heat wave today. Mamaya ay magiging napakainit. So kailangan natin na maiwasan yung heat stroke sa mga aso natin. Kaya maaga tayong maglalakad. Kakaiba talaga ang init dito. Kaya hindi katulad sa Pilipinas, kahit mainit yung simoy ng hangin, malamig. Dito pag nag-heat wave, kahit yung simoy ng hangin, napakainit din. Kaya ang lagkit sa katawan. Okay, lakad muna natin itong aso natin. Medyo makulimlim pa kasi maaga pa. Dito pala sa amin sa Belgium, itong basura nakalagay sa container. May mga ganito din dito. Nakikita nyo ito sa mga video. Mga ganyan. Yung kulay gray, yun yung mga regular trash. Tapos yung kulay green, yung mga nabubulok, biodegradable. So paghihiwalayin. Tapos yung mga plastic bottles, mga plastic nasa bagyo na kulay blue. So talagang kailangan paghiwa-hiwalayin yung mga basura. Tapos every other week pinipick up yan. Kaya malalaki yung container para hindi mapuno. Ayan, kita nyo, ang daming nakalabas na ganyan. Ayun yung sa akin doon. Tapos syempre, hindi yan libre, may bayad yan. Opo, may bayad ng pag-pick up ng mga basurahan dito. So bibili mo din yung plastic para sa mga bote. Tapos yung mga kulan, nirerentahan namin yan. May bayad din yan. So yun nga, kaya napapanatiling malinis at laging collected ang mga basura. Gawa may bayad. Nakabalik na nga tayo dito sa bahay. Oh my god, simpleng lakad lang, tagaktak na ang pawis ko. Init! Okay, 7:30 ng umaga. Maganda na ang sikat ng araw. So actually may heat wave this week. Tapos si Ayla pagdating ko kahapon, nagsasabi sa akin bakit daw hindi ko lagay yung swimming pool. Gusto daw niya mag-swimming. So ngayong umaga ilalagay ko yung swimming pool para mamayang tanghali ay pwede na nilang gamitin. Kahit may pasok ako, gagawin na natin yung umaga to. I-install natin swimming pool. Tara. So, andyan nga sa loob niya yung swimming pool na i-install natin. So, ano nga, inano ko tong hose kung hanggang saan yung abot niya para sure ako na hindi ako bitin sa pag-install ng swimming pool. So ngayon, kailangan ko i-check yung mga debris na pwedeng makabutas sa swimming pool. At matapos kong i-check yung paglalagyan natin ng swimming pool ay nilatag ko na tong tolda. Extra protection din yan para hindi mabutas yung swimming pool natin at tumagal at magamit natin ng ilang taon pa. So syempre lalaki ako, kahit may instruction hindi ko na binasa. Ganun talaga yata kami mga lalaki. Yung inisip kong taon-taon ko naman nilalagay ito, kaya mapipigure out ko.
syempre, pride baga. So pinagsama-sama ko yung mga magkakatugma, sinukat ko. At medyo nalito din ako kaya it takes time. Pero sa totoo lang, inabot ako ng 1 oras sa pag-install na itong swimming pool na to kasi hindi ko tinignan instruction. Yung imbis na madali na akong binasa ko instruction, hindi eh, lalaki ako eh. So it will take like almost 2 hours to fill this up. Full na. And may mga nalutang-lutang na mga debris pa. Okay lang yan. Kaya kong linisin yan. Siyempre meron din tayong ganito. Ang linis ng dito. Full na siya. O siguro another 1 hour ay puno na to. Why you want? I wanna look outside. Why you wanna look outside? In the garden. In the garden? What is in the garden? Why are you gonna go outside? You just woke up. Can you open the door so I can go outside? Why? Why is outside, huh? See the railing. I see the hole. Yay! What is that? The swimming pool. Is that a swimming pool? Thank you, Daddy. You're gonna surprise me with that. Did I surprise you? Yeah. Look at me. Did I surprise you? What did I get? With a good surprise. What did I get? What are you gonna give me? You check. Because you asked me yesterday if I can put the swimming pool. So, I did put your swimming pool. Yeah, you're gonna go until there. But you can only swim later, okay? And it's until there, yeah. Is it a thumbs up? Are you happy? Ate Macy also happy. Yeah. Successful ang surprise ko. Alright, mamaya yan sila magsiswimming. Ako ay mag-aayos na para sa trabaho. So excited. So, thank you for putting the pool. What did you say? Thank you for putting the pool. It was very hot, but we need to fill it up. Yeah. Who's the best daddy? You. Am I the best daddy? What did I did? What did I put? Oh, yeah, excited. You need to check it. Oh, I you can see it from here, my love. It's okay. Napakasarap talaga sa pakiramdam na makitang sobrang saya ng anak mo sa ginawa mo at bibigay ng hiniling niya. Bilang ama, alam kong tungkulin ko na ibigay ang mga gusto nila, pangangailangan nila. At kahit simpleng bagay, maibigay ko ang hiling nila. Alam kong hindi ko maibibigay lahat, pero pag kaya ko, ibibigay ko talaga. At alam ko, isa ako sa isang maswerteng ama. Kaya ko magbigay ng oras sa kanila. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Going back. Pag nakikita ko nga silang masaya, ay talaga naman napapawi ang pagod ko. Kahit todo-todo tayo sa trabaho. Para sa kanila to eh. Lahat ng ama dyan, laban lang. Kaya natin to. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Join us. Join us, please. We're in the pool. So guys, hanggang dito na nga lang po yung video na yun. So again, this is this family, Filipino family dito sa Belgium. So sana po ay may nagustuhan nyo yung video namin. At supportahan nyo po kami. Just like, subscribe, comment, and share. Malaking bagay na po yan para maiangat namin ang aming channel. At makapagkwento pa kami at maisalaysay kung anong buhay namin dito sa Belgium. So guys, this is Daddy RJ ng Sir This Family. See you guys next time. Maraming salamat po sa pagpanood.